Welcome to Miss Mariposa. Alam naman natin kung gaano kahirap ang buhay sa ating bansa. Sa paghahangad ng haligi ng tahanan na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, ay napipilitan siyang mga ibang bansa para kumita ng mas malaki. Kung minsan, pati na ang ilaw ng tahanan ay nagtatrabaho na rin overseas at iniiwan ang pamilya sa Pinas. Sila ang mga OFW na tinitiis na hindi makapiling ang mga mahal sa buhay at handang isakripisyo ang lahat alang-alang sa magandang kinabukasan ng anak. Pagkatapos nga ba ng ilang taong paghihirap nila sa abroad, ano ang kanilang mapapala pagbalik ng Pinas? Paano kung wala na silang balikang pamilya? Paano kung ang kapalit ng kanilang pagsisikap ay walang kabuluhan? Mauunawaan kaya to ng asawang naiwan sa bahay at nagpapakasasa lamang sa padalang pera at balikbayan box. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Samantha. Ang kwento ko ay tungkol sa aking ama na halos 10 taon ng OFW. Umalis siya noong 8 taong gulang pa lang ako. Kaisa-isa akong anak. Noong umalis si Papa papuntang Canada, gabi-gabi ko na lang nakikitang umiiyak ang nanay ko. Lalo na sa tuwing kausap niya si Papa sa telepono. Ako man ay umiiyak din. Bata pa ako noon, pero alam ko na ang nangyayari. Laging malungkot si Mama. Pero normal na siguro yun, dahil maging ako ay malungkot din at lagi kong hinahanap si Papa. Umasenso nga ang buhay namin. Pero hindi ko naman nakasamang lumaki ang tatay ko. Ang dating wala, unti-unting nagkakaroon. Ang maliit naming bahay, biglang lumaki. May mga naiinggit, pero mas naiinggit talaga ako sa mga kaklase ko noon na hatid sundo ng ama nila. Lalo na't wala naman akong kuya. Hanggang magdalaga na ako. Nakasanayan ko nang wala si Papa. Kada 2 taon umuuwi siya, pero kulang pa rin ang 1 buwan niyang bakasyon. Pag-uwi niya, kung ano-ano pang pinagkakaabalahan niya. Tinatangay pa siya ng mga kumpari niya. Kung susumahin, parang 1 araw lang niya kaming nakasama. Sana tinanong niya kami kung ganitong buhay ba talaga ang gusto namin. Pero inintindi ko na lang, dahil alam ko namang para din sa amin to. Bilang ganti ko sa pagiging mabuting ama niya, pinagbutihan ko ang pag-aaral ko. Kinuha ko pa nga yung kursong gusto niya para sa akin. Pero tong si Mama, tila kakaiba ang naging sukli kay Papa. Isang malalim na gabi. Naalimbungatan ako sa kung anong tinig na naririnig ko. Parang may naglalambingan sa kusina. Hindi mga pusa, kundi mga tao. Kinabahan pa ako dahil ang alam ko, kaming 2 lang naman ni Mama ang nasa bahay. Lakas loob akong bumangon at lumapit sa pinto. Marahan, ingat na hindi makagawa ng ingay. Binuksan ko ng bahagya ang pinto. Tamang-tama lang, sapat para makita kung ano ang meron sa loob. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang makita ko si Mama na nakaupo sa ibabaw ng lababo at may kaharutang lalaki. Nakatalikod siya sa akin, kaya hindi ko nakilala, pero natitiyak kong hindi yun ang tatay ko. Alam kong hindi kaaya-aya ang ginagawa nila. Malinaw at hindi ako pwedeng magkamali. Nakaramdam ako ng kaba. Si Mama, nagpapaanggin sa ibang lalaki. Mukhang hindi na siya nakatiis. Humanap na siya ng iba para humupa ang pagkauhaw niya. Naging mahina siya. Hindi na niya nahintay pa si Papa. Iniisip ko kung may magandang maidadahilan nga ba siya sa ginagawa niyang to. Tao nga lang ba siya na nagkakamali? Ba't yung iba?
kinaya naman. Sa bagay, 18 pa lamang ako at hindi pa siguro kayang intindihin ng mura kong isipan ang mga ganitong bagay. Baka nga pagdating ng panahon, mas masahol pa ang magawa ko kaysa dito. Sabi kasi nila, mana daw ako kay mama. At kung ano daw yung nakikita sa puno, yun din daw ang makikita sa pagtubo ng sarili nitong bunga. Hindi ko maintindihan, pero tinablan din ako sa palabas na napapanood ko. Hindi ko alam kung paano ko husgahan ang nanay ko. Ako nga na wala pang karanasan, hinahanap-hanap ko na. Siya pa kaya na may asawa at sanay na? Tapos, biglang 2 taon ang hihintayin bago mo muling maranasan ang bagay na yon. Sabihin na nating hindi niya naisip si Papa. Pero bakit pati ako, hindi man lang din niya naisip? Hindi ba niya alam na masasaktan din ako? Doble pa sa mararamdaman ng mister niya. Naging makasarili siya. Walang inintindi kung hindi ang sarili niya. Nagpapakahirap ang mister niya sa abroad, habang siya nagpapakasasalang dito. Teka, awat muna. Hindi ko pa rin huhusgahan si mama. Kung ano man yung dahilan niya, aalamin ko muna. Ika nga, lilitisin muna bago hahatulan. Ang pagkasabik sa asawa ay parang deadly human virus. Sa una hindi mo pa makikita ang sintomas. Pero ang hindi mo alam, unti-unti na nitong sinisira ang iyong sarili. Tinutunaw ang mga nerves mo papunta sa puso hanggang sa hindi ka na makahinga. Doon mo palang marirealize na wala na palang lunas. Because the damages were already done. Mula nung gabing yun, hirap na akong makatulog. Iniisip ko kung isusumbong ko ba siya kay Papa o kung may pag-asa bang magbago ba siya. Hindi ako nagpadalos-dalos, pero hindi ako manhid para hindi maapektuhan. Siyempre, apektado ko. Pati na pag-aaral ko, napabayaan ko na. Sino ba naman ang mapapanatag kung alam mong hinihintay mo na lang ang araw na masisira na ang pamilya niyo? Maluho ako, maarte, at gusto ko lang mamuhay ng marangya. Nasusunod yun. Maswerte akong anak dahil naibibigay sa akin ang bawat hilingin ko. Lahat ng luho, lahat ng karangyaan. Pero ngayon, na-realize ko, wala palang kwenta ang bawat material na bagay. Marami pa ring bagay ang hindi kayang bilihin ng pera. Sa inyo na ang pera ko. Huwag lang masira ang pamilya ko. Mukhang wala ng pag-asang magbago pa ang nanay ko. Iba't ibang lalaki na ang dinadala niya sa bahay. Kung sino-sino. Ni isa wala akong kilala bukod kay Ninong June. Ang kumpare ni tatay at malapit pa niyang kaibigan. Parang sasabog na ang puso ko. Kapag nalaman to ni Papa, siguradong wasak ang pamilya namin sa isang kisap mata lang. Pero hindi rin ako nakatiis. Lalo na noong dumating ang isang gabi, na pati ako ay pinatulan na rin ni Ninong June. Madaling araw na noon. Mahimbing ang tulog ko pero nagulat ako sa palad na biglang tumakip sa bibig ko. Shh! Natakot pa ako nang maaninag ko ang mukha ni Ninong June. Kinabahan ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan niyang binaba ang kumot ko. Huwag kang maingay. Baka magising ang nanay mo. Sabi niya tapos marahan niyang tinanggal ang kamay niya sa bibig ko. Ninong, ano pong ginagawa niyo dito? Parang mali siya kong bulong. Basta sumunod ka na lang sa akin. Huwag ka mag-alala. Saglit lang to. Bulong pa niya. Hindi ko na alam ang iisipin ko sa mga oras na yon. Itinaas niya na ang damit ko. Pumikit na lang ako. Pikit na pikit kasabay ng pagdaloy ng luha ko. Kinikilabutan ako sa bigote niyang dumapo sa tenga ko
patungo sa leeg ko. Nawawalan na ako ng lakas. Nabablangko sa oras na yun. Nakikiliti ako at naninindig ang balahibo. Hindi ko mapigilan na hindi na tumugon sa kanya. Tinatablan ako pero ang utak ko ay tumututol pa rin. Aaminin kong gusto ko pero pilit na dinidikta ng gunita ko na malito. Tsaka wala rin naman akong pagpipilian. Baka pag sumigaw ako at nahuli kami, baka magkagulo pa. O baka lalong masira ang iniingatan ko ang pamilya. Baka gumulo lang ang sitwasyon. Bahala na. Nagustuhan mo ba, Sam? Tama yan. Enjoy ka lang. Sininong na ang bahala sa'yo. Halos hindi ko na maintindihan ang pinagsasasabi niya. Ang alam ko lang, gigil na gigil siya sa akin. At wala siyang pakialam, masaktan man ako o hindi. Hinahabol ko ang hininga ko. Para akong lalagnatin. Napapaunat ako ng gusto dahil sa tindi ng tinatamasa. Hindi ko alam kung magrereklamo ba ako o magpapasalamat sa kanya. Pero hindi ko rin maikakaila na nagustuhan ko ang ginawa niya. Kaya pala gustong gusto rin ni Mama. Hanggang sa tuluyan na nga akong nawala sa sarili ko at natangay na sa sukdulan. Nang makontento na rin siya, itinulak ko na siya at pinalayas ko sa aking silid. Sumapit ang umaga. Nakaupo ako sa kama. Yakap-yakap ang sarili habang umiiyak. Biglang pumasok si Mama at nakita niya ako sa ayos ko. Sam, anak? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nilingon ko siya ng may matalim na paningin. Nagtanong ka pa? Ano ba sa tingin mo, Ma? Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako, pero nagpumiglas ako. Huwag mo akong hawakan. Bakit mo nagawa kay Papa yun, Ma? Madiin ko ang tanong. Doon na siya napaiyak. Alam niya na alam ko kung ano ang nangyayari sa bahay na to. Anak, patawarin mo ko. Tao lang ako. Babae. May pangangailangan din. Nakakaawa pa talaga ang itsura niya. Bakit ba? Ako. Hindi mo ba ako kailangan? Mahina ka, Ma? Mahina ka. Pinilit niya akong yakapin kahit pa tinatabi ko siya. Kahit pa kinakabog ko ang dibdib niya. Mula noon, biglang nagbago si Mama. Hindi na siya nagdadala ng lalaki. Natitiis na niya ang sarili. Hindi ko na binanggit sa kanya ang ginawa sa akin ni Ninong June. Hindi ko na rin siya isinumbong kay Papa. Umaasa ako na may pag-asa pang may salba ang pamilya namin. Pero isang araw, biglang umuwi si Papa. Nabalitaan niya ang lahat. Wala raw apoy na hindi umuusok. Humingi ng tawad si Mama. Madali naman siyang pinatawad ni Papa. Pero may kondisyon. Isasama niya ako. Umuwi ang tatay ko para kunin ako kay Mama. Isang mabigat na desisyon para sa akin. Pero mas pinili ko si tatay at iniwan namin si Mama. Bilang leksyon sa kanya. Parusa sa kasalanan niya. Pero babalikan naman namin siya pagdating ng tamang panahon. Ang panahon kung saan mababaon na sa limot ang lahat. Kapag handa na si Mama na maging tunay na tapat kay Papa. Tandaan mo, anak, sa mundong to, walang ibang tao ang magmamahal sa'yo ng tapat, kundi ako lang. Ako lang. Kung ano man ang nakita mo sa akin, ako yun. Tunay at totoo. Pero sa kabila ng pagkakamali ko, mahal na mahal kita. Ang tanging nasabi sa akin ni Mama bago kami umalis. Kahit masakit at mabigat sa akin, sumama ako kay Papa sa Canada. Hindi pa rin nasagot ang tanong ko kung bakit nga ba yun nagawa ni Mama. Hindi rin nawala sa isip ko ang mga huling sinabi niya. Pagdating namin sa airport,
Doon ko palang nakita ang kasagutan. May dalawang bata na sumalubong sa amin at ang tawag nila sa akin, ate. Hindi pa alam ni Papa kung paano aamin sa akin. Pucha, dito ko na kumpirma na sira na pala talaga ang pamilya namin noon pa. Buti pa si Mama, no strings attached sa mga inuuwi niyang lalaki. Pero si Papa, shit, bumuo ng ibang pamilya.